magbabago na ako ng uutangan. Magbabago na ako ng mga pamamalakad sa pagpapautang. Dalawa ito, may umuutang, may nagpapautang. Diba? Alin na ito, nagdudulot ito ng matinding tinatawag natin krisis sa buhay. Iba nagkakaroon ng mental health problem sa kung paano mababayaran yung pagkakautang. May iba naman na kusang dumarating yung mental health problem dahil sa hirap din siyang maningil doon sa pinagutang. Alin na sa dalawang ito na survive natin, and then siguro nga strategy for the next for itong hinaharap natin na bagong taon. Bago siguro, bago yung pananaw natin, maaaring luma na yung bagay, luma na itong mga sinasabi na itong relasyon, pero may nabubuong bagong pananaw tayo dito. Bahay mo, luma din ito. Yung mga magulang mo, yung mga mahal mo sa buhay, anak mo, asawa mo, taon-taon na lang yun, nakikita natin siya. Walang bago. Merong mga pagbabago. Kung dati tinitingnan mo na ganito yung sitwasyon ng mga mahal mo sa buhay, ngayon na iba ito. Sinasabi natin na, kung noon kayo ay nagpasasa dahil sa lahat ng mga kinita ko, nandun na punta sa inyo. Ngayon yung taon, nahaharapin ko naman yung sarili ko. Na ito siguro yung pagbibigay ko naman yung sarili ko na makahinga, ika nga. Na ako naman, yung pangangailangan ko naman, yung harapin ko, ay nabahagi akong nakalimutan sa loob ng 4 na taon sapagat nagpaaral ako ng 2 kolehiyo. Pamahirap din yun. Nalimutan mo yung sarili mo. Now, you are starting again to pick up pieces na iniwan mo na hindi mo napansin for the last year. Kasi na nakatuon yung iyong attention doon sa lahat ng project mo for that. That maybe in the past year, sinasabi mo na during the last year, natupad ko yung aking mga ipinangako sa sarili ko. Lahat ng mga nakasanla, natubos ko na. Kaya ngayon, pagyamanin ko ang mga ito para naman ako ay makabawi na. Hindi lahat sa mga magsasaka, kagaya ng aking magulang, lahat ng cropping ay failure. May ibibigay din na may mga cropping na talagang sagana ka at masasabi mo, ito yung bunga ng pinaghirapan ko. Sa ngayon siguro, sa pagharap natin sa mga palibagong hamon, kasi hindi naman talaga tayo nawawalan, nauubusan. Yung sinasabi natin, nagdasal natin sa Panginoon, Lord, pagpalain mo yung taon na ito. Ito yung tugon sa unang pagbasa. When you are cursed, huwag mong gantihan ng another kasi wala na kayong pagkakaiba. Ano ang sinasabi ni Moises, instruction ng Panginoon na sabihin kay Aaron, i-bless mo yung mga tao. Kaya nga ang ganda ng opening ng taon na ito, sinasabi, may the good Lord bless and keep you, whether near or far away. Yun yung blessing ng bagong taon. We start the new year with blessing the people, including your enemies. Kasama, mahirap mga kapatid, na i-bless mo yung kinagagalitan mo. I-bless mo yung kinapuputan mo. I-bless mo yung mga taong walang ginawa kundi siraan ka. Mahirap. Pero that is the requirement. For you, para makaalis dun sa curse, dun sa sumpa na yun, kailangan mong baliktarin at instead of hating the person, bless the person. Kasi yung blessing, yun ang babalik sa iyo. Kaya yun yung tinatanong, what I desire now, I wanted the blessing of the Lord, then I start blessing those people na hindi ko gusto. Or yung mga tao may galit sa akin na hindi mo alam kung bakit sila may galit sa iyo. Start blessing them kasi yun yung blessing na yun yung babalik sa iyo. If you want that the curse ang babalik sa iyo, you start cursing. Start opening. Simulan mo ang bagong taon na mag-curse ka at pamuhunan ka sa galit. Kasi pag yun ang tutubo, naku, mag-uugat yan at matagal. Tatapusin niya yung buong taon. Ngayon kasi nag-start ka ng puhunan ng galit. Ito yung siguro kung may proposal
for this opening of the year is that let us free ourselves. Palayain natin ang ating mga sarili. Start na mamuhunan tayo ng pagpapatawad, ng kapayapaan, nang sa ganun yung paglalakbay natin. Mabagal man, pero meron tayong basihan, batayan ng ating paglalakbay. Kaysa yung pangunahan tayo ng buot, ng galit, ng sama ng loob, ng tampo. Yun ang, kung sa Bisaya pa, yun ang lihi mo Yun ang sinimulan mo. Yun din yung ending mo. But that's why the proposal of the first day is that let us bless them. Because in the second reading, sinasabi na you forgive one another, na mumuhunan ka sa pag-ibig, sa kapayapaan, sapagkat tinatawag ka na anak ng Diyos. Kung mga anak tayo ng Diyos, sikapin natin. Yun na doon yung pagsisikap. Kasi hindi naman tayo perfect. May mga time, galit ka. May mga time, masama ang loob mo. Hindi na sa ibang tao kung minsan nagsisimula yan sa pamilya mo. Tinawagan ka lang ng magulang mo. Tinawagan ka lang ng kapatid mo. May namumutawi ng may lumilitaw na sama ng loob, na tampo, na galit dito. Pero kung yun yung pairali natin sa pasimula ng taon na ito, then yun ang gusto mong magtatapos. Yun ang katanungan. Lord, help me. Tulungan mo po ako. Halukayin ang mga ito. And then, kasi gusto kong masimulan ito sa kapayapaan. Gusto kong simulan ito sa kapanatagan. Gusto kong simulan ito sa pagtanggap ng mga kahinaan. Parang sa ganoon, sabi ni San Pablo, kung saan ka mahina, doon ka dadagdagan ng Panginoon upang ikaw ay lumakas. Kaya sa pagpapalakas natin ito, kaagapay natin ang mahal na ina sa ating pagsisikap na magkaroon sana ng kapanatagan, kapayapaan yung ating paglalakbay. Hindi man madali. Wala hong madali sa paglalakbay na ito. Kasi maya-maya, may mga pagsubok na darating sa atin. But what is good about the promise of God? Sinasabi niya, para siya si Mike Enriquez, hindi ko kayo tatantanan. Sasabayan ko kayo sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan ninyo. What we need to do is just to call. Diba? Just call my name and I'll be there. Yun ang sinasabi. Isang tawag lang. Kasi kung minsan, kapag nagalit ka, hindi mo maiisip ang Panginoon. Ibang espiritu ang maiisip mo. Iba ang tinatawagan mo. Lalo na kapag punong-puno ka ng galit, instead of calling God, you call the other spirit. And then, magsimulan magputawi sa bibig natin yung mga salitang hindi kaaya-aya. Then after that, kapag ikaw nahibas-basa na, sa kakabagsabi, bakit ko ba nasabi yun? Bakit ko ba napakawalan yung salitang yun? Kahit ako mismo hindi ko matanggap. That is precisely what is happening to us. But what is more important is nagkaroon tayo ng kamalayan. Kapag sa oras na magkaroon ka ng kamalayan, yun na nga, sa tulong ng mahal na ina, bumabalik tayo. Kaya nga, tinatawag ito, we are reconstructing back the bridge at saka yung pagkaayos ng tulay, manumbalik muli yung mga biyaya ng Panginoon para sa atin. Kailangan lang dito, kababaang loob na tanggapin ang lahat ng ito ng mga pinagdaanan natin sapagkat kung wala ang Panginoon, wala din tayo magagawa. Amen? Amen. Hingin natin ang tulong ng mahal na ina. Tayo magsitayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya.